Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat at syempre sa ating lahat. Isama ko na ang sarili ko para maging masaya tayo for today. Although ang pag-uusapan natin ay medyo nakakatakot. Anyway, ito po, ako po ang inyong mga kasama ngayong araw na ito para sa Completos Recados. Ako po si Bien Dacles at nag-iisa ko ngayon. Hindi ko muna kasama si Papa Dance. Pero syempre for this day, ang hindi syempre mawawala sa ating usapan ngayong araw na ito ay syempre ang nag-iisang attorney pogi, si Attorney Mark Tolentino. Hello! Ayan. Maiba tayo ngayon, Attorney, no? Kasi every time na ini-introduce kita dito sa Completos Recados, parang laging may music tayo na ano. Ngayon wala. So, tapos, dalaw tayo ngayon, but we are talking about criminal law. Oo. Okay? Kaya ipa-partner lang natin sa pag-uusapan natin ngayon. Pero ano nga ba ang pag-uusapan natin? Bago ang lahat, panoorin po muna natin ang ating introduction for today. Sa panahon natin ngayon, hindi maiiwasan ang minsay nasangkot sa isang inisan, pikunan, bangayan o kung minsan ay awayan. At dahil sa nagsanga-sanga na nga ito, minsan nagiging kalakip nito ang pagbabanta o kaya'y pananakot. Sa dami ng ating mga nakakahalubilo araw-araw, nakikilala o kaya'y nakakausap, iba't ibang mga pananaw o pag-iisip, karamihay walang malinaw na pagkakakilanlan o kung anuman ang kanilang pinagmulan. Ang kadalasang nagiging mitya ng matinding takot at gulo sa buhay ng isang individual. Takot para sa buhay, pangamba para sa pamilya, ilan lamang sa mga karaniwang nararanasan o pinagdadaanan ng mga taong nakararanas ng mga pagbabanta. Maging ang animoy nakatali at walang kalayaan sa maraming bagay, kahit na sa pagbuo ng isang desisyon. Ngayong araw, aalamin natin ang ating katayuan at kakayahang ipaglaban ang ating sarili sa mga pagkakataong nakatanggap ng tinatawag na grave threat o coercion. Gaano ba katalas ang pangil ng batas ukol dito? Kung ikaw ay isa ng biktima, ano ba ang iyong magagawa? Yung music, bakit nasa ending? Ba't ganon? Ano ba yan? Alam kong February ngayon, pero parang hindi naman yata bagay sa pag-uusapan natin ng music na yan. But anyways, ayan, ang pag-uusapan natin ay change daw. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon ay grave threat and coercion. Tama yan. Attorney, una sa lahat, ano po muna ang ibig sabihin ng grave threat? Yung grave threat po kasi, in Tagalog, at tawag doon pananakot. Okay? But may tinatawag na grave threats, may grave coercion. So ano yung grave threats? Yung grave threats, yung pananakot, which amounts to a crime. Kasi may iba naman na pananakot na hindi amount sa crime. Okay? For example, papatayin ko yung anak mo. It amounts to a crime. But it is futuristic, parang future and conditional. Conditional. Yes, conditional yan. For example, give me money, bigyan ako ng 5 milyon. O hindi, papatayin ko yung pamilya nyo. So may posibilidad na hindi siya magawa. Susunugin ko yung bahay nyo. So it means future. Future yun siya. Pag amounts to a crime, ito ang tinatawag na grave threats. Pero pag yung condition, hindi amounts to a crime, it is, ang tawag doon, light threats, or in English criminal law, ang tawag doon, blackmailing. Blackmailing. Kasi yung blackmailing, galing yan sa American criminal law. But grave threats, galing yan sa Spanish criminal law. And the Philippine law, with respect to criminal system, we follow the Spanish criminal law system. That's why may mga batas tayo na tinatawag na reclusion perpetua, reclusion perpetual, or temporal. Those are criminal Spanish terms ng batas po nila. And idugtong natin agad dito, attorney, kasi parang medyo may pagkakapareho kasi yung dalawang to eh. Yung grave threat, and then ano po yung ibig sabihin ng coercion? Ang grave coercion, ang tawag doon, you are compelling someone to do an act against his will. So if you compel something, for example, gawin mo yan, tapos yung kutsilyo nasa leeg niya, that's coercion. Okay? So you're compelling somebody to do an act, okay, against his will. And yung coercion kasi, direct, immediate, and personal. It means yung baril nasa leeg na niya, direct yan. Immediate and personal. Unlike threats or grave threats, pwedeng sa personal, pwedeng sa pamilya, pwedeng honor, pwedeng reputation, pwedeng property.
Unlike coercion, direct yan sa victim. Hindi kailangan family of the victim or property or reputation of the victim. Yun ang ibig sabihin ng grave threats. Most of the time, it's on the spot pag coercion yung sinasabi. Pag coercion, on the spot yan. But when say grave threats, dami pong mga requirements to say grave threats. Okay? Kasi ang grave threats, hindi kailangan ng kondisyon. Pag light threats, kailangan ng kondisyon. For example, papatayin ko yung anak mo. That's grave threat. Pero pag light threats, bigyan mo ako ng sasama ka sa akin sa sine. Kung hindi, papatayin ko yung pamilya mo. That's, sama ka sa akin sa sine. Otherwise, itong picture nito, ilalabas ko. So that's blackmailing. So that is light threats. Okay, kailangan may condition, then yung threats hindi amounts to a crime. Okay. Whereas grave threats, kailangan yung condition hindi kailangan, but yung threats kailangan amounts to a crime. Kailangan may krimen. Ang pananakot, krimen ang pananakot. So, mas palawakin natin, attorney, ano po yung mga pwedeng halimbawa natin for grave threats? Yung grave threats, for example, I will kill your son, a minor son, kung hindi mo ito gawin. Pero iba yung sinasabi mo yan kung in the amount of anger. For example, galit ka. Sinasabi, papatayin kita. So, galing sa crime yung ulo mo or you're in anger condition. In that case, ang tawag doon, other light threats. Other light threats, mababa lang ang penalty noon. Arresto minor lang. It means 1 day to 10 days lang ang penalty. Unlike grave threats, depende kung yung gusto ng isang accused natutupad o hindi. Kasi pag natutupad, for example, ang pananakot na ginagamit niya is murder. Pag natupad yung gusto niya, ang penalty nun, 1 degree lower sa murder. Okay. Ang penalty ng murder is reclusion perpetua. So it means 1 degree lower, reclusion temporal. Okay? Yung say reclusion temporal, 12 years, 1 day to 20 years. Pag nasunod ang gusto niya. Pero kung hindi niya natupad yung gusto niya, 2 degrees lower. Pag 2 degrees lower than reclusion perpetua is prison mayor. Kasi prison mayor is 6 years, 1 day to 12 years. Yun Okay. yan. So it really depends kung natupad yung gusto ng isang akusado. Okay. Ito, attorney, may isang question tayo from our Facebook. Yeah, syempre, alam ko ang dami mong mga likers dyan, mga mahilig magtanong sa inyo, attorney. So, isa ito, hindi ba nakikwestiyon ang kakayanan na gawin ang pananakot? Ang kakayanan, hindi siya relevant sa nagsasabi. Basta sinabi niya yon, whether or not natakot yung isang tao. As long as yung sinasabi niya amounts to a crime, okay? Whether or not may condition is already grave threats. Yun yan. Grave threat na agad yun. Grave threat na yan. Basta yung sinasabi niya amounts to a crime, grave threats. Pero kailangan future and conditional. Hindi kailangan gagawin niya ngayon. Kailangan future yan. Okay. Pero, attorney, yung bang takot nung isang taong tinatakot, ano yung pwede mag-push sa kanya para kumbaga, ipakasuhan na agad itong actually, filing a criminal case is a right of every person. Okay? So, depende niya kung magdemanda siya or hindi. Kasi ang grave threat is a public crime. Kasi public crime, anybody can file a complaint. In fact, hindi kailangan na yung biktima mismo ang mag-file ng complaint. Even the PNP, yung barangay, yung NBI, or anybody can file a complaint because grave threats is a public crime. Public crime. Unlike private crime na binanggit ko, kailangan ang biktima ang mag-file. But with respect to grave threat, because grave threat is a public crime, anybody can file a complaint. So for that, attorney, ano yung pwede niyang hingin, sabihin nating protection, dahil sa pananakot na natatanggap niya? Depende yan. Pag babae kasi, may right ang babae with respect to protection order. Okay? Under Republic Act 9262, violation against women's rights and children's rights, pwede ang babae mag-file ng petition for permanent protection order with prayer of temporary protection order. Pag babae. But pag lalaki, walang protection order. Yun yan. Pwede bang sabihin natin example dyan sa protection na yan? Paano kung yung babae, ang nananakot sa kanya, yung boyfriend niya? Sabihin natin ganun yung example. Tapos gusto niyang, para mas close, asawa niya, itong nananakot sa kanya. Tapos, ayaw na niyang palapitin sa kanya. Would that be
part of the protection din. Pwede niyang hingin yun. Yes. Kasi po, ang permanent protection order with prayer for temporary protection order, specific yan. 500 meters, bawal kang lumapit. Kung hindi, may penalty yan. Aside sa grave threat, may penalty for violation of the order of the court and contempt of court pa yan. And hindi lang imprisonment, may fine pa na may babayaran ka pa. So, pag in-issue, kasi ang temporary protection order, hindi lang ang court ang mag-issue, pwede ang mag-issue ang barangay. Okay? Pwede ang barangay mag-issue ng protection order. But of course, when say barangay, limited time lang ang barangay. Kailangan ang court, kasi ang court pwedeng permanent. Yun yan. And what if masyado matigas ang ulo nitong asawa, lumalapit pa rin talaga siya? Ano yung pwede niyang harapin? Pwedeng ipakulong, pwedeng mag-file ng i-report sa police, then yung pwedeng damputin anytime. Kasi paglapit pa lang niya, he's committing a crime. Hindi kailangan ng warrant arrest. So, hindi na kailangan ng warrant ng court. Kasi the mere fact na lumapit siya sa isang tao na victim po ng RA 9262, hindi kailangan ng isang complaint. Because the mere act of lumapit siya is already a crime. So, caught in the act siya, or in English term, hot pursuit. So, hindi na kailangan ng warrant galing ng court. And we go back to the threats kasi most of the time, or hindi, madalas, no, pagka nandun na yung bugso ng damdamin dahil sa sobrang galit, pwede mo siyang takutin na papatayin kita or papatayin ko ang pamilya mo. Pwede ba yung mag-lead into frustrated murder? Hindi. Kasi ang frustrated murder, kailangan you have an intent to commit a crime. Okay? Yung sinasabi mo lang because galit ka lang, of course, normally, wala kang intensyon na gagawin yan. Sinasabi mo lang yan because galit ka. So in that case, other light threats ang tawag doon sa revised penal code. So ang penalty doon very mababa lang, 1 day to 10 days lang ang imprisonment. So basta ang grave threat is parang futuristic siya. Yes, ang future, kang gagawin mo yan in the future kung hindi mo sundin ang gusto ng isang accused. And then, paano pag nangyaring ginawa niya at tinuloy niya talaga, that would lead to murder na. Murder na yan. So, murder na. Alright. Ito naman, attorney, paano kung verbal ang threat niya? Paano kung kailangan ba or ano ba yung evidence na pwede mong ipakita verbally niya ginawa yung mga threats? Yung statement ng victim is enough. Okay, of course, pag verbal, iba ang penalty ng verbal sa written. Kasi pag written, higher ang penalty, maximum penalty kasi may ebidensya ka. Of course, you cannot deny kasi nakalagay dyan eh. But pag written kasi, your word against the other word. Word ng accused, word ng biktima. So, sino yung nagsasabi ng totoo? So, yun yan. But if it is proven that yung accused, sinasabi na yan, that's already amounts to a crime. But of course, may tinatawag tayo sa ating saligang batas, presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. So, if you are the victim and you file a case against the accused, you have the burden of proof. Ikaw ang mag-prove na sinasabi talaga yan ng isang accused. Ang accused, walang responsibility to say that he is innocent because he is presumed innocent. So, yung nag-complain, siya yung may responsibility to prove that the accused is really guilty of the crime charge. Yung ibig sabihin yan. Alright, so ito naman, attorney, if found guilty, ano or gano'ng katagal yung charge sa kanya, kulong ba ito? Meron bang penalty na babayaran or something? Oh, yes. Pag grave threats, depende kung ang gusto ng isang akusado natupad. Okay? Kasi, for example, give me 1,000, otherwise I will kill you. Binigyan mo ng 1,000, natupad niya. Okay? Natupad niya yung gusto niya yung 1,000. Pero kung hindi mo nabigyan ng 1,000, hindi niya natupad. Yes. Diba? Kung hindi niya natupad, ang penalty nun is 2 degrees lower sa crime charge. O sa crime threatened. For example, yung threatened crime is murder. Ang penalty ng murder is reclusion perpetua. 20 years, 1 day to 40 years. So, 1 degree lower kasi natupad niya yung gusto niya. So, what is 1 degree lower is reclusion temporal. Ang reclusion temporal is 12 years, 1 day to 20 years. Kung natupad niya yung gusto niya. Kung hindi natupad, 2 degrees lower. Pag 2 degrees lower is ang tawag doon is prison mayor. So, pag prison mayor, 12 years,
tinatawag na 6 years, 1 day to 12 years. Even if attorney, nag-extend or nangyari yung gusto niya mangyari, nabigyan niya siya ng 1,000, paano kung after nun, hindi na niya tinatakot itong si victim? Oh, yes. Tapos, pero si victim, personally, meron siyang takot pa rin eh. Kasi syempre, nangyari sa kanya yung threat. Pwede pa rin ba siyang magkaso kahit hindi na inuulit, hindi niya inulit nung nag-threat sa kanya? Ang threats kasi, every threatened act or every act is a crime. It means pag ginagawa niya yan twice, dalawang rape threats. The 2 counts. Kung ginagawa niya 5 counts. So 5 times the penalty. Even if matagal na nangyari yun? Yes. Pero of course, may prescriptive period yan. Depende sa may 5 years prescriptive period, may 10 years, may 20 years. Depende yan sa penalty. But with respect to this, ang grave threats kasi, every grave threats na ginagawa, isang krimen yan. Isang criminal case. Not because wala ng grave threats, wala ng crime, hindi ganon. Kasi for example, inuulit mo yan 3 times, 3 grave threats ang ginagawa mo, 3 counts yan. So every grave threats may penalty. So that's why ang tinatawag doon, counts. 3 counts, 2 counts, 1 count. Ganon yan. For that case, what if like 5 years na ang nakakalipas nung nangyari itong pag-threaten sa kanya, pasok pa rin? Pasok pa rin. Pwede pa rin? Pasok pa rin yan. Hanggang kailan, attorney? Actually, may prescriptive period yan. Depende sa penalty. Kasi Depende pa sa penalty? Depende sa penalty and depende sa bigat ng threat na sinasabi niya. For example, ang sinasabi niya is murder. O the murder is, ang penalty doon is reclusion perpetual, 20 years to 40 years. So, then natupad niya yung gusto niya. So, 1 degree lower. Pag 1 degree lower, ang penalty noon is tinatawag na reclusion temporal, 12 years, 1 day to 20 years. So, may prescriptive period yan, I think mga 10 years. So, pwede ka magdemanda, of course, but if you fail to file immediately, lumampas na ng 5 years, 7 years, 8 years, yung credibility ng isang biktima mabawasan. Bakit ngayon ka lang nag-file ng complaint? Of course, it's still covered under the prescription law ng batas natin, but yung credibility ng isang biktima, iba kung nag-file ka agad. Kung nag-file agad? Yes, iba yun. Iba kasi fresh pa yung issue. Fresh, yes. O kung nag-file ka after 5 years, bakit ngayon lang? So, may doubt na. May doubt, And nakalagay sa ating saligang batas, in case of doubt, every criminal laws are always presumed and always construed in favor of the accused. Kung may doubt ang batas, may doubt ang ebidensya, may doubt ang proseso, always for the benefit ng akusado. So there will be possibilities na ma-dismiss yung kaso? Ma-dismiss, ma-acquit pa. Then pwede ka pang mademanda ng malicious prosecution. Alright. Ayan, attorney, marami pa tayong pag-uusapan. Isa dito, kasi napag-usapan na natin ngayon ang grave threat. Mamaya, pag-uusapan natin yung tungkol naman sa coercion. Sa ating pagbabalik, dito pa yan sa Completos Recados.